We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Mga naglalakihang tipak ng bato at lupa mula sa gilid ng bundok sa Batangas City, gumuho. Ilang guro sa Lucena City, Quezon, puspusan ng paglilinis sa mga paaralang naapektuhan ng bagyong Aghon. Supply ng isda sa Batangas City New Market, nagkukulang daw. Luzon Grid muling isinailalim sa red at yellow alert ngayong araw. At magkaibigang Batanggenya, rank 1 at 10 sa katatapos lang na licensure exam for teachers. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Gumuho ang mga naglalakihang tipak ng bato at lupa mula sa gilid ng bundok sa Batangas City. Nakatutok si Paul Hernandez. Kita ang natapyas na bahagi ng bundok na ito sa gilid ng Batangas-Tabangao-Lobo Road sa Barangay de la Paz, Pulot Aplaya sa Batangas City. Matapos ang naitalang pagguho rito madaling araw kanina. Agad ikinasa ang clearing operations. Gamit ang backhoe at iba pang heavy equipment ang DPWH Batangas 2nd District Engineering Office, isa-isang tinitibag at hinakot ang naglalakihang tipak ng bato na bumalandra sa kalsada. Estimate po namin na mangyari itong landslide nito mga 3 o'clock. Tanging mga motorsiklo lamang ang nakakalusot sa daan. Inabisuhang gumamit ng alternatibong ruta kung pupunta sa bayan ng Lobo. Ay di po kami magpapasundo na lang sa motor. Hindi nga po kami makakadad, di ba makakalusot itong 4 wheels. Yung mga motorista na pupunta po sa bayan ng Lobo na gamitin po natin yung kabilang road na Batangas-Lobo Road. Tinitingnang sanhi ng pagguho ang paglambot ng lupa dahil sa nagdaang malakas na ulan dala ng bagyong Aghon. Walang naiulat na nasugatan o nasirang sasakyan dahil sa pagguho. Pipilitin daw na malinis na ang lugar ngayong araw para mapadaanan na sa lahat ng uri ng sasakyan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Puspusan ang paglilinis ng ilang guro sa mga paaralang naapektuhan ng bagyong Aghon sa Lucena City, Quezon. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Itinuturing na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral, lugar ng kalinangan ng kaalaman at karunungan, hindi pinalampas ng hagupit ng bagyong Aghon nitong linggo. Nabasa ang mga libro, modules at lesson plan na pinaghirapan ng mga guro, pati na ang mga learning materials, printer at visuals na ginagamit para sa mga mag-aaral. Bakas yan ng bagyong Aghon sa Dalahican Elementary School ng Manalasan nitong weekend. Ngayong araw puspusan ang isinasagawang paglilinis ng ilang guro sa tulong ng kanilang maintenance team bilang paghahanda sa moving up ceremony ng mga kindergarten learners bukas at graduation naman ng mga grade 6 sa Biyernes, May 31. Kaya kahit apektado rin ng bagyo, hindi nag-atubiling pumunta sa paaralan ng ilang guro gaya ni na Teacher Juvie at Teacher Mandy. Bilang guro at parang magulang na rin, dahil ako isang magulang, masarap sa pakiramdam simula kinder hanggang grade 6, yung mapipay off yung paghihirap ng magulang sa pagpapaaral sa anak. At bilang guro naman sa pagsubaybay sa kanila sa pagtuturo. Reward sa kanila dahil sila nakatapos. At the same time, reward din sa aming mga guro na kami ay nakapagpatapos, kami ay nakapag-produce ng mga graduates. Ayon sa pamunuan ng paaralan, umabot sa mahigit 1,000 evacuees ang kanilang tinanggap sa paaralan sa kasagsagan ng bagyo. Si Maris, bagamat binaharin ang buong bahay, masayang nagtungo sa paaralan para kunin ang kinder graduation picture ng anak. Hindi raw matitinag ng anumang bagyo at hirap ng buhay ang kagustuhang mapagtapos ng anak sa pag-aaral. Kailangan po. Kailangan talaga. Kahit wala na hong masuot, gagawa po ng paraan para sa kinabukasan ng mga bata. Talaga pong
nakakapangiyak na lang po. Gagawa po kami ng paraan talaga para matuloy lang yung graduation na yan. Mahigit sa 500 kindergarten learners ang magtatapos bukas sa Dalahican Elementary School habang mahigit 400 naman ang grade 6 sa Biyernes. Siguro po yung pong kayang isasalba, pero yung talagang nalunod na sa tubig ay maaari pong ma-dispose na, lalagyan lang po natin ng proper reporting. Ang panawagan po namin sa ating pamahalaan na makapagtayo tayo ng talagang evacuation center at hindi ang paaralan. Kasi ang paaralan po ay after ng gamitin bilang evacuation center, ay nahihirapan kung paano ito lilinisin, kung paano ihahanda uli para sa mga gawain ng paaralan. Bukod sa mga residenteng humihiling ng tulong, nais din ng mga paaralan, gaya ng Dalahican Elementary School na mabigyan sila ng mga school supplies na magagamit nila sa susunod na pasukan. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon. Magtutuloy-tuloy na ang paglayo nito at hindi na mararamdaman ang epekto sa bansa. Habang lumalayo, hinahatak pa rin ng bagyo ang southwesterly wind flow na magpapaulan lalo na sa western sections. Bukod dyan, umiiral din ang frontal system. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Calabarzon, Mindoro, Palawan at Quezon. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa. Samantala, formal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan ngayong araw. Asahan na raw ang mas madalas sa pag-ulan sa mga susunod na araw. Abiso para sa mga customer ng Prime Water Batangas City. Apektado ang ilang lugar sa lungsod na mahinang presyo ng tubig hanggang sa tuluyang kawalan ng supply nito. Kabilang dyan ang mga residente ng Poblasyon 1 hanggang 24, Barangay Kuta, Malitam, Huwawa at Santa Clara. Sa anunsyo ng kumpanya, posibleng nagka-airlock o pagtagas sa mga pipeline nila. Nagsasagawa na raw ng inspection and leak detection ang Prime Water. Humingi ng pangunawa ang tanggapan sa mga siniserbisyohan nilang mga bahay at establishmento. Sinusubukang makapanayam ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang Prime Water Batangas City hinggil sa inilabas na anunsyo. Pinag-aaralan na ng PhilHealth na doblihin ang benefit package para sa mga nagdadialysis. Sa kasalukuyan, nasa 2,600 pesos ang dialysis package ng PhilHealth at pinaplano na itong gawing 5,200 pesos kada session. Nakipagpulong na raw ang PhilHealth sa mga mambabatas ukol dito. Kapag nadoble raw ito, wala nang kailangang bayaran pa ang mga nagpapadialysis. Sakaling maaproban ito ng PhilHealth Board, ang mga rehistrado sa National Kidney and Transplant Institute ang pwedeng mag-avail. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagkukulang ang supply ng isda sa Batangas City New Market dahil sa naranasang bagyo ayon sa mga nagtitinda. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. No choice si Stella kundi bumili pa rin ng ilang gulay kahit pa nga tumaas ang presyo nito. Sa halip na 3 tali ng sitaw, 2 lang ang binili niya. Kailangan daw magtipid para mapagkasya ang 2,000 pisong budget sa gulay panghanda sa graduation ng anak. Para may kahalok ko may aking lulutuin na kasag. Nagmahal ang ilang gulay sa Batangas City New Market dahil kakaunti ang supply dulot ng pananalasa ng bagyong Aghon. Maraming taniman sa Calabarzon Region na salanta. Galing po Tagaraw, tapos bigla pong bumagyo. Siyempre po yung ating pong mga supply, biglang kung saan na bagi ko, konti na. 10 hanggang 30 pesos ang itinaas sa presyo ng mga gulay Tagalog gaya ng ampalaya, talong, kamatis at kalabasa. Kumbagay ang mga kalakal ay nanghina sila, ganun. Tapos ay yan nga, malayo rin naman ang pinaggagalingan, yun. So medyo nagtaas tayo ng mga gulay natin. Karamihan naman sa gulay bagyo, wala naman daw paggalaw sa presyo. Apektado rin ang nagdaang unos ang supply ng isda. Wala si Maureen na pambentang tulingan, bisugo at tingin. Meron lang ngayong itinitindang bangus at don pilas si Maureen.
ang galunggong bagong dating lang ngayong araw. Ang nawala sa amin, yung gastusin namin sa araw-araw na mga halagang 800. Dapat itain nyo yun? Oo, sa isang araw. Wala naman daw paggalaw sa presyo ng mga isda. Inaasahang madaragdagan ang supply sa kanila habang gumaganda ang lagay ng panahon. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Umabot na sa 600 million pesos ang danyos ng bagyong Aghon sa agrikultura at infrastruktura sa Quezon Province, ayon sa PDRMO. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, kakayanin daw basta sama-sama. Yan ang paulit-ulit na sinasambit ng ilan sa mga residente ng Quezon para sa kanilang muling pagbangon mula sa hagupit ng bagyong Aghon. Sa paghagupit ng bagyong Aghon na kauna-unahang bagyo ngayong taon sa Pilipinas, libo-libong mga residente ang naapektuhan sa lalawigan ng Quezon. Humambalang ang mga puno sa mga kalsada. Ang mga bahay, kung hindi man winasak ng malakas na hangin, nadaganan ng mga punong pinatumba ng malakas na hanging dala ng bagyo. Ang walang humpay na pag-ulan, nagdulot ng malawakang pagbaha. Maging ang ilang palayan, nalubog sa baha. Hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang paaralan sa probinsya. Nalubog din sa tubig ang mga gamit sa eskwelahan, kabilang na ang mga libro. Sa inisyal na datos mula sa Quezon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, umabot na sa mahigit 500 milyong pisong halaga ang danyo sa agrikultura, habang mahigit 100 milyong piso naman ang danyo sa infrastruktura. Dahil sa epekto ng bagyo, isinailalim sa state of calamity ang una at ikalawang distrito ng Quezon. Malaking factor po yung hose ng tubig kasi dito sa atin ay yung iba hindi masyado na-apektuhan ng hangin pero nabahaan naman. Iba naman po ay hindi nabaha pero sila naman yung napuruhan po ng hangin. Marami po kasi sa atin dito ay high value crops ang mga tanim. Patuloy pa ang isinasagawang assessment ng otoridad para malaman ang kabuuang pinsala ng bagyong Aghon sa probinsya. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng cash assistance at food packs ng pamahalaang panlalawigan sa mga apektadong residente sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Meron din hygiene kits na pinamimigay ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan po ng RDI RMC, Office of Civil Defense. At may mga padating pa rin po na hygiene kits na ipapamahagi din para dun sa mga nabahaan natin mga kababayan. Ang sama-samang pagbangon sa kabila ng naranasang hirap mula sa hagupit ng bagyong Aghon ang siyang pinanghahawakan daw ngayon ng mga residente sa lalawigan ng Quezon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pangangalap ng datos ng Quezon PDRRMO at ng iba pang ahensya para sa pinalnatala ng pinsala ng bagyong Aghon sa lalawigan. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Nasa red at yellow alert status pa rin ang Luzon Grid ngayong araw, May 29, base sa inilabas na abiso ng National Grid Corporation of the Philippines. Nasa red alert ang grid mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon at mamayang 6:00 hanggang 10:00 ng gabi. Nasa yellow alert kaninang 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon, 4:00 hanggang mamayang 6:00 ng gabi at mamayang 10:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. Dahil pa rin ito sa pagnipis ng supply ng kuryente, lalo na sa peak hours, patuloy ang panawagan ng otoridad sa publiko na magtipid sa pagkonsumo sa kuryente. Sa kabila ng epekto ng bagyong Aghon, masayang ipinagdiwang ng mga residente ang pasayahan sa Lucena 2024. Tampok sa selebrasyon ng makukulay na float at mga festival queen. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Naglalakihan at makukulay na float. Mga festival queen tampok ang iba't ibang kapistahan sa Pilipinas. Mga sumasayaw na higante at street performers. Tampok ang mga yan sa pagdiriwang ng pasayahan sa lungsod ng Lucena. Sa kabila ng naranasang hagupit ng bagyong Aghon, tuloy ang pagdiriwang ng kapistahan sa lungsod. Paglilinaw ng City Tourism Officer, maraming pagpupulong ang isinagawa ng LGU bago ituloy ang pagdiriwang. Nagkaroon ng series of meetings ang Executive Committee, kasama na po ang ating mga leaders dito sa atin. Sina Mayor, Incident Management Team, headed by the RMC. We have to see to it that everything is in place, then let us proceed. Para naman maibsan ng kahit konti ang inyong
naging experience na hindi maganda. Umabot sa mahigit 8 float mula sa iba't ibang private agencies at establishments sa lungsod ang nakilahok sa Grand Float Parade na masayang sinalubong ng ilang mga residente. Sa kabila ng hirap at pagkalugmok na dinanas mula sa naranasang pagbaha dulot ng bagyong Aghon, ang pasayahan daw ang isang simbolo ng pagiging matatag ng mga Lusinahin na siyang tutulong sa kanilang pagbangon. Lahat naman ng mga dapat i-address, mga tulong sa mga nasalanta ay nagawa promptly, immediately. In place naman lahat na, although nagagaling tayo sa isang disaster, in place naman ang lahat. So tuloy na natin para sabihin natin that the Lusinahens are resilient, di ba? Bawi ka agad tayo. Sa ngayon, under state of calamity pa rin ang lungsod kung saan mahigit libo-libong mga residente ang apektado ng hagupit ng bagyong Aghon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Inihayag ng Department of Trade and Industry o DTI na kailangan ng dumaan sa DTI certification process ang mga vape product. At para malaman ng iba pang detalye kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon si Ms. Leila Cabreros, ang Provincial Director ng DTI Batangas. Magandang hapon po, Ms. Leila. Magandang hapon din po sa inyo at magandang hapon sa lahat ng mga nanonood. Ma'am, ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing kailangang dumaan ang mga produkto gaya nga ng vape sa DTI certification process? Yes, katulad po ng vape at iba pang mga produkto, sa Department of Trade and Industry po, mayroon tayong tinatawag na mandatory certification scheme. And this is being handled by the Bureau of Philippine Standards ng Department of Trade and Industry. Ang ibig sabihin po, since kasama po ang vape sa mga mandatory products, hindi ho pwedeng maglabas sa merkado, mag-manufacture at maglabas sa merkado kahit ito ay imported or locally manufactured nang walang corresponding license po sa DTI. Ang vape po ay mayroong PNS, yung tinatawag nating Philippine National Standards, that's D90-300-1, -2 and -3. So hindi ho pwedeng bastang gumawa ng vape, ibenta sa merkado na walang corresponding license mula sa Bureau of Product Standards ng Department of Trade and Industry. Ganon din kung ito naman po ay imported, marapat lamang po na kumuha ng ICC certificate. Ito yung tinatawag nating Import Commodity Clearance mula pa rin po sa Bureau of Product Standards ng DTI. Ma'am, magkakaroon po ba ng market clearing o pagpapatanggal sa vape products na walang PS markings at ICC stickers? Yes po. Kasi po, actually, ito pong RA 11900 or tinatawag nating Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act or the Vape Law, ito po actually ay nag-took effect pa noong August 12, 2022. Ang IRR po or ang Implementing Rules and Regulations ay nag-took effect naman noong December 28, 2022. At ang transitory period para dito ay nagsimula noong December 5, 2022 hanggang ika-5 ng Hunyo ng taong 2024. Ang ibig sabihin po, bagaman ng mga nakaraang panahon ay nag-monitor na rin po as to markings, ngayon po simula po, matapos po yung transitory period, actually to start ngayong June 5 ng taong kasalukuyan, magmo-monitor na po at mag-i-enforce po ang Department of Trade and Industry. Sakali po at may mga maninindahan tayo na nagbibenta ng hindi certified yung kanilang produkto or walang corresponding license wala sa BPS or ICC, ito po ang lalabas. Siyempre, ito po violative product at gagawin po ng Department of Trade and Industry yung usual po namin ginagawa sa enforcement activities. Ma'am, nabanggit nyo na nga rin po ito. Paano po ba ang gagawin ninyong monitoring sa mga vape shop para nga po masigurong dumaan sila sa certification process? Yes po. Siyempre po, kung ito ay locally manufactured, hahanapin po ang PS license ng mga produkto. Makikita po ito sa mga produkto kasi may PS license po, nakatatak po doon sa produkto kung ano yung PS license number. Ngayon, patungkol naman po kung ang produkto or kung ang vape ay in-import po natin ng galing sa ibang bansa, kailangan po may ICC stickers or ICC certificates po ang lahat ng mag-i-import nito. So yung mga distributors and even yung mga retailers, dapat may kopya po sila nito. And make sure na talagang may ICC yung ibibenta nilang imported na vape. Ma'am, halimbawa po napatunayan yung vape shop na walang certification, ano po ang gagawin ng DTI doon? Magkakaroon po siya ng violation
during the enforcement activities at mapatunayan na wala pong corresponding PS or ICC yung kanyang binibentang vape, siya po ay magkakaroon ng violation against dito sa batas na ito. At I would like to mention na ang enabling law po ng DTI pagdating sa product standards patungkol dito is DAO or DAO, Department Administrative Order number 22-06 series of 2020. Maraming salamat po, Ms. Leila Cabreros, ang Provincial Director ng DTI Batangas. Maraming salamat po. Magandang hapon. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dahil sa mga pagulang dala ng nagdaang bagyong Aghon, nakakaranas ng pagbaha sa ilang lugar. Kaya naman, pinag-iingat ng Health Authority ang publiko dahil sa banta ng leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng leptospire bacteria na nakukuha mula sa ihi ng daga o mga infected na hayop. Ilan sa mga sintomas ng leptospirosis, ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng kalamnan, panginginig ng katawan, pananakit ng ulo at katawan, pagdudumi, pamamantal, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Pinapayuhan ng publiko na iwasang lumusong sa baha, lalo na kapag may mga sugat sa paa. Kung hindi naman maiiwasan, dapat gumamit raw ng bota bilang proteksyon sa paa. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, May 30, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Rosario, Batangas. Magsisimula ito ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Bunsod ng pagtatayo ng intermediate pole at konstruksyon ng mga tapping pole. Ibinahagi ni Kailin Alcantara sa kanyang makeup transformation video kung paano niya hinaharap ang real-life challenges. Samantala, proud stage mom sa kanyang anak si Katrina Halili. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ang shining inheritance star na si Kailin Alcantara humabol sa makeup transformation. Ang kanyang entry makabuluhan at may kaugnayan sa kung paano daw niya hinaharap ang real-life challenges. Saad niya sa kanyang caption, para raw ito sa kanyang former self na kailangang maging matatag kapag ang lahat ay hindi nagiging maayos. Pinayuhan din niya ang kanyang mga followers na i-claim na better days are coming. Full support si Katrina Halili sa mga nais na gawin ng kanyang anak na si Katie, gaya na lang ng pagsali nito sa isang programa kung saan nagkaroon ito ng solo performance, kumanta at sumayaw. Proud na ibinahagi ni Mami Dearest actress ang pagiging stage mom moment nito. Kita ang saya ng aktres habang pinapanood sa stage ang anak na sinasabayan nito sa pagkanta. Mapapanood si Katrina sa upcoming series na Mami Dearest sa GMA. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Sabay-sabay na nag-I-do ang 16 na pares ng magsing-irog sa isang barangay sa Batangas City. Ang mga ikinasal kumasa sa kakaibang twist ng Longest Kiss Challenge. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Palitan ng matatamis na I-do ang nasaksihan ng mga residente sa Barangay Bilogo sa Batangas City. 16 na pares ang sabayan nag-isang dibdib sa kanilang kasalang barangay sa tulong ng Barangay Council. Wala raw unos ang nakapigil sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang kasal kasi ginawa sa kasagsagan ng bagyong Aghon. Present sa okasyon ng mga opisyal ng City LGU at Civil Registrar. Nandun yung lahat ng mga dokumento, marriage certificate, marriage license. Before mag-start yung ceremony ng kasal, pinapermahan na sa mga ninong at ninang at saka sa mga ikakasal yung kanilang mga marriage certificate. Kabilang sa nabigyan ng pagkakataong maisalegal ang pagsasama, ang mag-asawa na ngayong Hil at Pipay na nasa 22-year relationship. Dahil sa problemang pinansyal kaya nauudlot ang plano nilang kasal. Hindi naman po talaga ako ang liligawan niya eh. Okay. Yun pong anak ng aking amo. Tapos? Ay bigla po sa akin niya ibinigay yung puting bulaklak. Sabi ko, bakit sa akin may binigay? Merong konti. Konting? Kilig po. Basta kami habang buhay na kaming magkasama, yung problema lagi namang dumadating yan. Kailangan naming lampasan
Tapos yung mapalakan mga anak namin. May extra kilig pang hatid ang seremonya dahil sa kakaibang twist na longest kissing challenge. May ilang bumitaw agad pero 2 pares ang nanaig at itinanghal na panalo. Sinagot na rin daw ng barangay ang reception sa kasal. Ito ang kauna-unahang wedding event sa barangay. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Rank 1 at 10 ang magkaibigang Batangueña sa katatapos na licensure exam for teachers, elementary level. Kilalanin sila sa report ni Hazel Alviar. Achieve ang #friendship goals ng mag-best friend na Queenie Makatangay at Kayla Marie Fajarito. Pareho kasi silang pumasa sa licensure examination for professional teachers elementary level. Pero hindi lang sila basta pasado dahil sa rating sa 92.40%. Rank 1 ang 25 anyos na si Queenie na tubong Calaca City, Batangas. Rank 10 naman ang 24 anyos na si Kayla Marie ng Batangas City na nakakuha ng 90.60%. Nasa church po kami noon that time and wala din po akong load, wala po akong pang-internet. Tapos nakita ko na lang po after namin mag-church, yung phone ko po, ang dami pong missed call. Nung na-connect na po yung internet, ang dami na po sa messenger ko na messages. Ang ginawa ko po, punta po ako sa Facebook mismo, nag-search po ako nung results nga po. Tapos sinerch ko po, Mama, top notcher din si Kayla, top 10. Kasi hindi ko po talaga kasi ina-expect na magta-top notcher ako. Always aiming na magpapass sa board exam, pero never ko po talaga naisip na mag-top notcher. Nabuo ang pagkakaibigan ng dalawa simula nang magkakilala sila sa kanilang paaralan nung first year college sila. Tila pinagtagpo nga daw talaga sila dahil pareho talaga ang kanilang mga goal sa buhay. Bukod sa kanilang pamilya, proud din syempre ang kanilang mga naging guro. Congratulations and good luck dahil natapos ninyo ang first step, ang mga susunod, kayang-kaya nyo na yan. Ang mag-best friend parehas din daw na achiever noong mga bata pa. Pero magkaibigan man, may konting pagkakaiba pa rin dahil si Queenie mas seryoso sa pag-aaral habang si Kayla go with the flow lang. Ipinagdasal daw talaga ni Queenie ang pagiging rank 1 para makasampa sa stage ang kanyang ama pag uwi galing abroad. specifically din po na rank 1. Kasi sabi din po sa amin, kapag magdadasal ka kay Lord, specific po yung sasabihin mong prayer. Wala naman daw inggitan sa dalawa at masaya sila sa achievement ng bawat isa. Favorite bonding nga daw nila ang mag-aral at magkape. Special education ang major ng dalawa at tingin nga raw nila ito ang kanilang calling. Bala ko pong mag-apply talaga sa isang SPED center. Parang doon po talaga ako nilagay ni Lord. Gusto ko pong mas maging bahagi ng development nila. Lagi ko nga pong sinasabi na ang aking aim ay lagit-lagi para sa mga bata. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.